Alamin ang pinakabagong mga kaganapan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang makabuluhang gawa. Narito si Dan Andrew Cura para sa The President's Report. 74 na taon. Naku, sadya pong nakamamangha kung paano tayo dinala ng Panginoon sa panahong ito. Dahil dito, tayo po ay nag-uumapaw sa kagalakan at pasasalamat po. At alinsunod po sa ating tema ngayon na matatag sa pananalig. Naku, balikan po natin ang ating kasaysayan at tignan natin ang ginawa ng Panginoon upang maisakatuparan po ang kanyang layunin dito sa Pilipinas. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Samahan niyo po ako sa ating programang The President's Report dito sa ating ika-74 na anibersaryo. Ang FEBC Philippines po ay nakasandig sa dalawang prinsipyo. Sundin ang Panginoong Diyos at akayin ang mga hindi pa nakakakilala kay Kristo Jesus, gaya nga po ng sinabi ni Bob Bowman, isa sa tatlong founding fathers ng Far East Broadcasting Company Philippines. Si Bob Bowman ay nooy isang gospel singer at host para sa programa sa radyo na pinamagatang Haven of Rest. At ito po'y umaabot sa libu-libong mga tao sa buong Estados Unidos. Ang kanya namang kaibigan na si Pastor William Roberts ay nagho-host din ng pang-araw-araw na programa sa radyo din, The Family Bible Hour. At bilang isang sundalo, noong ikalawang digmaang pandaigdig, nakita ng kanilang kaibigan na si John Broger ang kakayahan ng radyo para ipahayag ang ebanghelyo, gaya ng kung paano umaasa ang mga piloto sa direksyon ng landing officer sa pamamagitan ng radyo sa pagpapalipad ng eroplano. Ang mga karanasang ito ang naghanda sa kanila upang tumugon sa tawag ng Panginoon upang ipahayag ang ebanghelyo sa mundo. Nang matapos ang digmaan, agad na nagkita-kita ang tatlong magkakaibigan upang masusing pagplanuhan at idulog sa panalangin ang misyong ito. Noong una, nais ng FEBC na makapagtayo ng isang stasyon ng radyo sa China mismo. Ngunit isinarado nito ang mga pintuan para sa mga misyonero. Kaya nga po noong July 1946, naglayag si John Broger papuntang Pilipinas na agad namang tinanggap ang pagpapatatag ng isang stasyon ng radyo upang ibahagi ang mabuting balita. Iba't ibang mahimalang pamamaraan ang hinanda ng Diyos at siya po ang naglatag ng mga pangangailangan upang simulan ang ministeryo ng radyo, ang prangkisa, ang pondo, lupa, antena, at transmitters, at siyempre ang mga manggagawa. Kaya naman noong Agosto ng 1946 ay natatag ang FEBC Philippines bilang unang religious radio station at pangatlong stasyon ng radyo dito sa ating bansa. Eksaktong 6:00 naman ng gabi noong June 4, 1948, unang nagsahimpapawid ang stasyon ng FEBC, ang 680 KZAS, Airwaves of Salvation, na ngayon ay kilala bilang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang awiting All Hail the Power of Jesus' Name ang naging hudyat sa pagbubukas ng stasyon. Sa tulong ng mga misyonero, namahagi ang FEBC ng mga portable missionary radio sa iba't ibang mga tribo at pangkat etniko dito sa Luzon. Ang mga PM radio ay naging pangunahing pinagmumulan ng mga turo ng Diyos na nagdulot ng pagbabago sa kanilang mga balugtot na tradisyon. Makalipas naman ang 6 na taon, noong June 1, 1954, inilunsad ng FEBC ang pangalawang stasyon nito, ang Manila's Fine Music Station, ang DZFE-FM, na ngayon ay kilala bilang The Master's Touch, bilang tugon sa panawagan ng gobyerno na magkaroon ng isang stasyon para sa classical music.
Sa paglipas ng mga taon, nagbukas ang FEBC ng iba pang mga stasyon sa iba't ibang lalawigan at inilunsad din ng FEBC ang Papuri Music Ministry upang ilaganap ang original Filipino gospel music. Ngayon, ang FEBC Philippines ay binubuo ng 13 stasyon ng radyo at ito'y nasa mga pangunahing mga lungsod ng ating bansa. At araw-araw na naghahatid ng mensahe ng Ebanghelyo sa kani-kanilang mga wika. Naaabot rin ng FEBC ang mga tagapakinig sa China at sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng ating 2 shortwave transmitting sites doon sa Bukawi at sa Iba. Noong 2012, ang paglawak ng mga syudad at pag-unlad ng teknolohiya ang nagbunsod sa ating lumipat mula sa Valenzuela kung saan nanatili ang FEBC sa loob ng 64 na taon. At ang bilis na po talaga ng panahon ngayon, 1 dekada na po ang nakalipas mula nang tayo ay lumipat dito sa Ortigas Center, Pasig. Sa panahong ito, nilayon ng FEBC na abutin ang iba't iba pang mga tagapakinig sa pamamagitan ng internet. Bukod pa sa pag-stream ng ating mga programa sa internet radio, Facebook at YouTube, ay naglunsad din ang FEBC ng mga iba't iba pang mga online na hakbangin para magministeryo sa mga OFWs, kabataan at iba pang mga sektor. Kasabay nito, pinalakas ng mga stasyon ng FEBC ang kanilang pakikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan at mga katulad na grupo upang mapalapit ang serbisyo publiko sa mga komunidad na lalo pang nangangailangan nito. Tulad na rin ng panahon natin ngayon sa COVID-19 pandemic. Sa ating pagbabalik tanaw, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos kung paano niya isinakatuparan hanggang sa kasalukuyan ang itinanim niyang pangitain sa ating lahat. Naniniwala kami na kapag ang Panginoon ang siyang nagtanim, ibinibigay din niya ang lahat ng kailangan nito upang ito'y lumago. Kaya naman nagpapasalamat po kami sa inyo, sa inyong lahat, mga aming mahal na tagapakinig at taga-agapay, para sa inyong pagtitiwala, mga panalangin at patuloy na pagtulong sa ministeryo ng Far East Broadcasting Company Philippines. Malaki ang inyong naging bahagi po upang mas marami pang maabot ng mabuting balita kaysa sa noon. Salamat din po sa ating mga kamanggagawa sa inyong dedikasyon na maglingkod sa Panginoon dito sa Far East Broadcasting Company Philippines at ipapaabot ang pagmamahal ni Kristo sa iba. Napakarami ng nagawa po sa loob ng 74 years at umaasa po kami na mas higit pang magagawa hanggat pinapahintulutan po tayo ng ating Panginoon. Ngayon, habang papalapit na po ang ating ika-75 taon, muli naming pinagtitibay ang dedikasyon para sa ministeryo ng pagsasahimpapawid. Una, ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng may otoridad, kawastuhan, kalinawan at kaugnayan na nakaugat sa salita ng Diyos, ang Biblia. Pangalawa, ang paghahatid ng mensahe gamit ang radyo at makabagong media na angkop at epektibo sa pag-abot sa marami pang hindi naaabot ng mensahe ni Kristo Jesus. Pangatlo, ang matiyak na mas mataas ang kalidad at kalinawan ng tunog ng inyong maririnig. Pang-apat, ang paggawa ng mga napapanahon at dekalidad na mga programa para sa radyo. At ikalima, maging mabubuting Kristiyanong saksi o patutuo sa salita man o sa gawa sa loob at labas ng aming gawain sa pagbo-broadcast. Sa ngalan po ng buong pamunuan at mga kawani ng FEBC Philippines, ito po ang inyong kaibigan, ang inyong Kuya Dan Andrew. Bumabati po sa inyong lahat ng isang maligayang ika-74 na anibersaryo at nagpapasalamat dahil bahagi po kayo ng pamilya ng FEBC. Buong tiwala po at kumpiyansa nating ipahayag sa Kanya na nakagagawa ng higit pa
kaysa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng simbahan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen at Amen. Inyong napakinggan ang The President's Report. Kung nais ninyong maging kabahagi ng gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website donatenow.febc.ph o mag-email sa info@febc.ph para sa inyong mga katanungan o mungkahi.